Magandang umaga. Bago tayo magpatuloy sa ating aralin sa araw na ito, allow me to read a passage sa Romans chapter 12, verse 9. Perhaps some of you might be wondering, ano ba ang pwede nating gawin para maging maganda yung ating relasyon sa ating kapwa? Ano yung paano tayo makipag-ugnay sa ating kapwa? In this verse that I'll be reading, makikita natin yung kasagutan ng tanong na yan. Ang sabi sa verse 9, let love be without hypocrisy. Abhor what is evil, cling to what is good. Verse 10, be devoted to one another in brotherly love, give preference to one another in honor, not lagging behind in diligence. Verse 11, fervent in spirit, serving the Lord. So dati na makikita na ang paalaala sa atin patungkol doon sa paano ba yung pagmamahal na mayroon tayo sa ating kapwa. First, we have to remember that our model of love is something that comes from God. No, hindi pa pwede yung love na yan the way we interpret love as it is. Kasi sabi naman ng Bible, 'di ba, we should love one another just as Christ loved the earth, love us, ano po? Paano niya tayo minahal? Inala niya yung kanyang bugtong na anak. Ayon sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Ibig sabihin po nun yun yung ulirang pag-ibig. At hindi pa pwede na tayo magkukunwari. Kunwari, mahal natin yung kapwa natin. Kunwari, mahal natin yung kaibigan natin. Kasama natin sa trabaho. Dapat totoo yung ating pagmamahal. Pangalawa, mapapansin natin sa binasa natin talata na kailangan nating i-abhor, kailangan nating iwaksi, kailangan nating iwasan yung mga bagay na evil, masama, no? Anong klaseng masama? The way it is being described by the scripture as well, no? Pag sinabi nating anything that does not please God is evil. Anything that does not give honor to God is unpleasing before God. So yun po yung pangalawa nun. Iwasan natin yung mga bagay na masama, mga bagay na hindi kaaya-aya sa ating Panginoon. At ang pangatlo, ang panghuling gusto kong tingnan natin ay cling to what is good. Ano is ibig sabihin ng clinging to what is good? Gawin natin kung ano yung tama, gawin natin kung ano yung mabuti. Ayun po, that is clinging what is good. Kailangan nating tandaan, tulad ng nabanggit na natin, kailangan nating magmahal at walang hypocrisy yung pagmamahal na yan, yung totoong pagmamahal. And parang katulad ni San Pablo nung kamakailan na pag-usapan natin that he is willing for his life, no, para sa kapwa niya, just as Jesus offered his own life for the salvation, for our salvation. Pangalawa, muli, iwasan natin, wag nating gawin yung mga bagay na masama, at yung pangatlo ay panghawakan natin ang mga bagay na mabuti. Tayo'y manalangin. Dakilang Panginoon, maraming salamat sa inyong paalaala sa araw na ito. O Diyos, hinihiling po namin na tulungan niyo po kami na amin pong magawa ang naisin po ninyo sa amin, O God. Allow the Holy Spirit to go with us, O God. Empower us, O even Father, to be able to love the people whom we think even those who are unlovable. Salamat po ng marami, Panginoon. Even guide us in the right path, O Lord. And may we be able to resist the works of the evil one. At higit sa lahat, Panginoon, tulungan niyo po kami na gawin po namin yung mabuti, yung karapat-dapat, upang sa gayon amang banal, ito po ay magbibigay po ng kapurihan sa dakilang pangalan. Lord Father, as we continue on with our study for today, tulungan niyo pong bawat isa that they may be able to have a willing heart, an open heart, Father, to internalize everything na aming pong pag-uusapan. As even as we pray for those who are still coming in, joining our training for today, particularly when we are going to discuss about the DWH massage licensure requirements. Maraming salamat po. Ito po ay aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. There you are, and tulad nung nasabi natin, I have already made an announcement na pag-uusapan natin actually yung inyong darating na DOH Massage Licensure Examination. Why is that? Kasi
Actually, meron ng memo, meron ng advisory na ginawa ang DOH regarding doon sa submission ng mga requirements. Let's take a look at that. Here in this slide, ito po yung sabi nga natin dito, mahalagang palaala patungkol sa inyong DOH Massage Licensure Examinations. And yeah, I would like to just share with you yung memo or advisory coming from DOH. Ayan. This one, it was issued no actually February 21 pa ito in-issue ng DOH, and yet lately lang natin na napansin because this was published sa website ng Health Facility Services and Regulatory Bureau. So ang sabi nga rito, ang pamagat niya o ang subject niya is schedule for submission of requirements for the written licensure examinations. So ang ibig sabihin po nito is this is for the June 2025 DOH exam cycle. Ang sabi po, the CEMT will accept applications with complete, tandaan nyo ha, complete requirements between April 1 to 30. Applicants shall submit in person or through an authorized representative to the CEMT Secretariat, Building 15, FHSRB, blah, 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 blah. Tandaan niyo po yung sumunod na paragraph. Please be reminded that application with incomplete requirements will not be accepted and there will be no extension for the submission. So, dalawang point. Number one, hindi sila tatanggap ng incomplete. Ang danger kasi pag nag-submit tayo sa kanila ng incomplete, hindi naman nila agad-agad malalaman na incomplete eh. No? Kasi kumbaga i-check lang nila ng mabilisan yan pero hindi pa nila nasusuri kung talagang kumpleto yan based on doon sa requirements ng DOH. Chances are minsan natatanggap na nila sa kanila nila i-reject when they found out na may mga discrepancies doon sa mga documents. And tandaan po natin na nilinaw po nila wala pong extension ng submission. So pag sinabi nilang April 1 to 30 hanggang April 1 to 30, no? Pag lumagpas po diyan, automatic po 'yon, hindi na po siya tatanggapin or hindi na po siya i-acknowledge ng DOH. So there you are, yun po yung mga tandaan po natin uli. Ang deadline ng submission is 1 to 30. Kaya lang po, since we are going to screen your documents, may mga gagawin pa tayo later on, kaya hindi natin to susundin for AUSA purposes, no? Ito ay pang DOH lamang po, and that would mean it will be at that time I will be in Manila, then I have to submit these documents based on the prescribed period. Ayan. Who among you will be recommended for the DOH examinations? Ito po yung criteria po natin. Number 1, nakapag-attend po kayo ng CEMT Level 1, na-complete po natin yung training natin, nakapag-exam din po kayo, yan na po yung sa pangalawa, naipasan nyo yung inyong written and practical examination, yung mga requirements na submit nyo, and then you're able to, pangalawa po, comply with the CEMT Level 2 requirements natin, no? So yun na yung dalawang dapat nating titignan. Now, to further enhance yung nabanggit sa level 1 regarding the submission, ito po yung yung gagawin natin. Number 1, like what we've been doing in the past few meetings or few unit tests natin, non-graded po siya. I would like to make an announcement. By tomorrow is Tuesday. Technically, tapos na po tayo sa Module 3 po natin. We are now about to embark sa Module 4 and 5. Pero bukas, magkakaroon kayo ng unit test. But again, non-graded pa rin po itong unit test. Ang maging graded na unit test ninyo po ay yung pong susunod, and that would be the anatomy physiology. And then, magkakaroon tayo ng magkakaroon kayo ng pangalawang unit test na graded, and then yung final examination. Ayan. So, sa lahat ng tatlong
Dalawang unit test tsaka isang final examination dapat yung average ay hindi po bababa ng 75%. Okay. Pangatlo, dito po sa requirements is that you must have no standing financial obligations. Ayan po, sa level 1, ang babayaran po ninyo, yung inyo pong enrollment fee, yung inyo pong yung manual, and of course, kung kayo po ay under the promo that we had last year, ang inyo pong online maintenance fee na 500 per month. Otherwise, kung hindi po kayo nag-fall under that promo, then yung inyong tuition na 4,950. Pero may promo po tayo dyan. I think I've already informed you about that, no? Yung ating pong tuition. Meron po tayong ginawang less po on the tuition. So you have to pay all this, and then of course kung kayo po ay decided for the level 2, which is this one is the na po, ito na po yung mga kailangan po ng mga requirements. We say level 1, we don't ask for any academic or any other requirements except that you pay the fees. Pero sa level 2, yan, kailangan na po i-comply nyo na po yung mga nasabi nating requirements, yung pag-uusapan nating requirements today. And of course, never forget your 2,900 na fee for the level 2. Ano ang coverage po ng level 2? The level 2 entails your mock exams. Wala nang classes po dito. You will be having a series of mock exams, mock tests na gagawin natin. Minimum of 3 exams gagawin. And of course, submission na yung mga requirements na yan. Kailangan, sundan nyo mamaya. Pag-usapan natin yung deadline na submission, you have to submit it on time. And failure to submit on time, by the way, hindi na namin tatanggapin din, no? Katulad po ng DOH. Kasi we have to receive it on time para ma-check po namin, no, thoroughly. Hanggat maaari, ma-check po namin thoroughly kung qualified na ba kayo, pwede na ba kayo for DOH. Ayun po. So ulitin ko po, kailangan ninyong i-comply ang inyong financial obligations. Ang pang-apat is submission. I'm sorry for the spelling. Ano nangyari? Bakit nagkagulo? Submission of the conform sheet. Hanggang ngayon, mayroon pang iba sa inyo, hindi pa rin po nagsasubmit. Tandaan nyo po yan, hindi ko kayo papayagang mag-DOH hanggat hindi nyo napermahan po or mas less nabasa yung school rules and regulations. Kailangang basahin nyo thoroughly. Makikita nyo po yan sa website po ng AUSA Online School. Andun po yan dun sa, napailalim po yan sa courses, course po, and then under LMT, nandun po yan, no, about the school rules and regulations. Kailangan nyo po isubmit po yan, hanapin ko po yan. Para po magkaroon po tayo ng linaw regarding dun sa ating mga patakaran. Ito po yung sample po. This is the last page. Ito yung hinihingi ko po sa inyo. This is just the page. Pirmahan nyo po yan. Ilagay nyo po yung pangalan ninyo, but never do this unless binasa nyo po lahat. From page 1 hanggang the last page. Babasahin nyo po lahat. And then, you put in your name here, and your address here, and your name and signature here. And then i-forward nyo po sa akin. Kunan nyo, screenshot nyo, isend nyo po sa aking private messenger account. Huwag nyo pong isend sa group chat. Kasi po sa dami po ninyo, hindi ko lahat masusundan po yung po nun. Unless kung isend nyo po sa PM, sa aking personal account sa Benji Eugenio LMT, I'll definitely be able to monitor and consider, no? Sir, may Yan. tanong po. Yes. Sino to? Si Emmy, sir. Amy. Yes, Amy. Yes, sir. Ganon din po ba, sir? We can also send you po yung mga requirements through PM or through your email? No, lahat ng requirements for DOH, hard copy po yan, ha. Ang sinasabi ko lang po dito na isisend nyo sa PM is itong aking hinihingi na conformity doon sa school rules and regulations. This one I'm showing right now at sa Mentimeter. Ito po 'yun. Pero the rest po, pag-usapan po natin yung mga puro hard copy po yung aming hingin para sa DOH. Okay? Okay, sir. Sige po. Okay.
Tuloy tayo. The next thing that I'd like to discuss with you, ito ngayon yung updated na standard DOH licensure exam requirements. Okay, later I'll show to you, i-share ko sa inyo yung kung saan nyo po makikita po yung copy po na downloadable copy po ng application para sa DOH examination come June, sandali. At nangangati ako dito. Come June 2025. Okay, himay-himay muna natin yung mga requirements. Lalo't higit para doon sa mga hindi po nakapanood po ng ating orientation noong una. Okay. Number 1 that you have to submit, which is very, very crucial, is your certificate or certified true copy ng inyong minimum po to high school diploma. Minimum po yan. Kahapon may kausap po ako, sabi niya, sir, ako po ay may master's degree. Eh di ko may master's degree, huwag niyo na isubmit yung diploma, yung high school diploma. A transcript of record, pwede na po. Pero again, naka-certified true copy. Huwag kayong magsasubmit ng original copy kasi po, i-reject po ng DOH po yan. Okay, tulad nung binabanggit ko po sa inyo, the primary reason ba't nila i-reject ang lahat ng mga original na mga diploma or mga transcript of records kasi po hindi sila magbabalik ng documents. Yan po ang primary reason ba't ayaw nilang tanggapin yung mga original na mga documents. Kasi po, in the past, either kukulitin po nila ang DOH or kukulitin po nila ang institution. Kasi doon nila sinubmit yung kanilang mga original na mga documents. So yan po yung tandaan po natin. Okay, certified true copy of your high school diploma. Kung wala pong high school diploma, kayo po ay mayroon pong ALS, no? Yung sa DepEd na Alternative Learning Systems na equivalent ng high school diploma, tatanggapin po ng DOH provided again dapat mayroon pong o naka-certified true copy. Linawin ko rin po when it comes to the CTC, walang CTC na tatanggapin ng DOH na in-issue po ng isang abogado. Ayan. Pag sinabing CTC, galing ito sa school na kung saan kayo po ay nagtapos. O, kung kayo po ay nagtapos na inyong high school, sila po, ang school register lang po ang makapagbibigay po ng CTC. Hindi po ang tatanggapin ang CTC coming from a lawyer. Ganon din po yung CTC ng transcript of record ninyo. So, kailangan po yan galing po sa school na kung saan po kayo ay nagtapos. Ayan. Mayroong magtanong dito sa may CTC na to? Kung wala na po, tuloy na tayo. The next one is medical certificate. Yung medical certificate, tandaan natin, hindi pwede yung medical certificate issued by a private hospital. Kasi ang sabi po dito, it must be issued by a government physician, hospital or clinic, no? And naka-indicate, no? Tandaan niyo po 'yan ha. Minsan kasi may medical certificate pero 'yun lang. Walang hindi naka-indicate na ito ay para sa DOH massage licensure examination. So you must make sure na may nakasulat fit to take the DOH massage licensure examination. Yun po yun, napaka-critical po ng phrase na yan. Fit to take the DOH massage licensure examination. Question, ano ba yung mga requirements para sa medical certificate? Like what I said, I cannot speak for the different city health or municipal health offices all over the country. No, there are some that doesn't require requirements such as X-ray and yung mga urinalysis, may mga ganon. But there are others who are requiring these things. Kaya pakiramdaman nyo po, puntaan nyo po agad yung inyo pong pinakamalapit na barangay health clinic kung mayroon kayong barangay health clinic na may doktor o punta kayo sa pinakamalapit na municipal health office o city health office. Ayan, doon po kayo mag-inquire kung ano po yung kanilang hinging requirements. Now, definitely, kasi ang iba sasabihin nila, sir, meron na po kaming health card. Definitely, hindi po tatanggapin ng DOH ang health card. Kasi ang health card ay para yan sa inyong
requirement probably ng LGU na kung saan ay magsusuot kayo ng health card. Pero hindi po yan tatanggapin. Kasi ang linaw po, medical certificate that states at the lower part ng inyong certificate na yan that so and so is fit to take the DOH massage licensure examination. Ayun po, malinaw po. Tsaka another thing, dapat meron pong letterhead, no? Letterhead ng government facility. Pag walang letterhead, yung plain paper lang, hindi yan tatanggapin, no? Kasi yun po yung basis po ng DOH. Yes, Barbie, you're raising your hand. Sir, tanong ko lang po kasi, meron na po ako medical certificate. Kinuha ko last October 2024. Kailangan ko pa ho bang i-update yon? 2024, October, October po. November, December, January, February, March, April. Kailangan yung kumuha ng bago, ma'am. Kasi Okay. dapat within 6 months po. Yes No. po, sir. Thank you. Oo. Please get a new one. Next. NBI clearance. Yeah, like what we've been mentioning, actually makita nyo naman dun sa AO 2010-0034 ng DOH na ang clearances ay either police clearance or fiscal's clearance. Pero lately, inalis na po ng DOH yung fiscal's at saka police clearance. Nag-iisa na lang po, bukod tanging pong NBI clearance issued within 6 months to 1 year kasi ang alam ko 1 year na po yung prescription, anong tawag noon? Prescription bang tawag noon? Duration or effectivity ng ating clearance no 1 year. So kailangan po valid NBI clearance. Now, dito po minsan nagkakaproblema kasi katulad ko pagka ako kumukuha ng NBI clearance, lagi ako may hit. No, pag sinabing hit, may mga kaso, may mga pending cases yung pangalan ko, no? Probably namesake yon, definitely namesake. Kaya lang hindi mo makukuha agad, no? May clearance yan ng mga 2 weeks, no? 15 days bago kayo mabibigyan. Kaya yung iba hindi nakapag-exam kasi late sila na kumuha ng NBI clearance and then abutan na po ng deadline coming from DOH or coming from AUSA. Ayan po. The next one is birth certificate. Okay, what about birth certificate? Dapat the applicant is at least 18 years of age at the time of the submission of requirements or at the time you'll be taking the examination. So 18 years of age, wala naman sigurong ano no. That was 3 years ago, yung mayroon tayong estudyante na 17 years old. Sa ngayon, wala naman yatang below 18. And again, it's issued by the PSA or yung kapag ka PSA, pwede na po yung original. Alam naman na DOH na madaling kumuha naman talaga ng birth certificate issued by the PSA. Pero kapag ito ay galing po sa local civil registrar, ibig sabihin nun hindi dumaan po sa PSA, ito po yung mga kailangan po ng certified true copy. Kasi ito kasi yung pinipirma ng inyong municipal local civil registrar, no? Hindi po so dumaan sa PSA. Pero either way, no? Kasi minsan nga meron talaga tayong nakukuha mga birth certificate na issued by the local civil registrar. If that is the case, kailangan po ng CTC. And this is an exception to the rule. CTC na katulad ng ganito ay ang abogado ang pumipirma. Abogado ba? No, I'm sorry. I think not that again, hindi pa rin pala lawyer. Yung CTC o yung local civil registrar, sila po pala magbibigay po ng CTC. I'm sorry I stand corrected. Hindi po lawyer. Again, hindi po pwedeng lawyer. So ang CTC na ito, na issued po ng local civil registrar, sila po ang sila po ang pipirma. The only exception that we have is the PSA. PSA, you could submit the original thing kasi madali naman talagang kumuha. Sir, additional po, sir. Yes. Sir, di po ba pagka kumuha ng medical certificate, it should be na hindi po nakalagay doon fit for yung purpose ay for abroad or for other purposes, kundi para makakuha ng exam. Tama po.
Di ba, yung sabi po, fit to take the DOH licensure examination. Ito po yung dapat makita po sa inyong medical certificate. Ito po. Okay? Sige. Nasagot ko yung sinabi mo? Yes, sir. Okay. Balikan natin, proceed tayo sa birth certificate. So wala na pong question po sa birth certificate. Ayan. Probably ang maging issue lang po dito is magkaiba yung pangalan nyo doon sa inyong, kunwari sa inyong birth certificate tsaka yung sa inyong high school diploma, no? Kasi maaga kang nag-asawa, nagbago yung pangalan mo, yung apelyido mo, and then magkaiba yung sa birth certificate. If that is the case, then you provide DOH with a copy of your marriage contract, indicating that after some time, nag-asawa po kayo at then bago kayo nagtapos, nagbago po yung apelyido. That's why magkaiba yung pangalan ninyo doon sa inyong sa inyong birth certificate pati ng inyong mga other documents. Ayan. Ang maging crucial lang dyan kung minsan may yun nga, yung discrepancy ng spelling, no? Nagkakataon pong ganon. Yung sa spelling may kulang po na E, may isang letrang magkaiba, ganon. At yung ganon din sa mga diploma, no, magkaiba. Pagka ganon po, hindi ko masasagot po yan. Pero definitely, hindi po yung tatanggapin ng DOH. Kasi magkaiba yung pangalan mo doon sa mga iba mong documents. So what we're saying here, you have to make sure that all your documents are consistent when it comes to your name. No? From beginning until the end, from the first document until the last document, walang pagkakaiba ng inyong spelling ng inyong pangalan. Consistent. Kung mayroong pagbabago, probably due to marriage, then you provide with the marriage contract. Ganun po. Ayan, tuloy sinabi natin to, marriage contract pagka applicant, female applicant. However, there's an exception to the rule. Kasi may batas tayo na hindi naman kailangan gamitin natin yung bago nating bago ninyong kayong mga babae na may asawa, bagong apelyido, no? Kung ano yung nakagisnan nyo yung kayo elementary, yun dala-dala nyo yun, pwede po yun. In that case, there is no need to submit a marriage contract. Kasi the marriage contract will only be necessary at the time na may discrepancy na po yung inyong pangalan because you got married. Pero kung the others would like to remain single or single po sila, no, kahit na may asawa, they would like to use the single name, pwede bang ganon? I think pwede, di ba? May batas naman na ganon. Yung maiden name ang gagamitin. So pwede po, basta wala lang pong yung pag in-expect mo lang pagdating po ng inyong license sa DOH, yun yung gagamitin pangalan, no? Yung maiden name. Ayan. So certified true copy rin, and optional, this is optional among married applicants. Bakit puro number 3? Kanina pa itong number 3. 7 na yun mali. Sorry for the numbering. Number 8 to. Certificate of Good Moral Character. Saan po yan kukunin? Kukunin nyo lang po yan sa pinakamalapit o kung saan pong barangay kayo tumira. No? Hindi po pwede ang inyong address ay barangay Tabunok. Tapos kayo ay nagpakuha o nagpa-issue ng Certificate of Good Moral Character doon sa Tawi-Tawi. Hindi pwede yon, no? Kung saan kayo nakatira, sila po mag-i-issue po ng Certificate of Good Moral Character. Again, please make sure naka-indicate po ang specific purpose as a requirement for the DOH massage licensure examinations. Sorry. So, ganun po. Mayroon pong naka-indicate na specific purpose. No? Hindi lang po yung Yung sa barangay naman, pwede nyo pakiusapan na ma'am, paki-indicate lang po as a requirement for DOH massage licensure examinations. Ayun po. Application form. Bakit naging number 2? Dapat 9 na to, item number 9. Sorry Okay, yung application form para sa DOH exam,
mada-download nyo sa website po ng Health Facilities Services Regulatory Bureau. Ayan. I don't think, wala akong copy dito. Pero doon po, i-download nyo lang po, i-google nyo po yung HFSRB website. Lalabas po yung website po ng Health Facilities Services and Regulatory Bureau. And then, scroll down nyo po doon sa downloadable forms. I think may nagawa akong ano dito, hindi ko lang nakalimutan ko lang i-upload. Meron ako nagawang screenshot for that. Hindi nyo na ito makita, no, kasi nandito sa cellphone ko. Anyway, nandun po yan sa website po ng Health Facilities. Ito po yun, no, Health Facilities Services Regulatory Bureau. Explore nyo po yung website nila. Nandun po yung application form, nandun po yung mga, pagka may result yung exam, doon nyo po hanapin din. No? Huwag nyo itanong sa AUSA. Although, ipopost ko yan. Pero, kung minsan kasi excited kayo malaman agad, then silipin nyo po sa website po ng Health Facilities. Kasi nandun po yan sa under the category ng, naka-indicate po yan na under sa category po ng advisory. Yun po, yung mga ganon, yung mga result. Okay. Dali parang naputol yung ulo ko dun sa aking power. Tol pa rin. Ayan. So, yun po. And make sure that your application form is duly notarized by ito na po, lawyer na po to. No? Yung notary na ito is coming from the lawyer, from your lawyer. Ayan po application form. And yung application form, both sides po yan. Meron po yung sa front, nandun po yung mga names. And then sa likuran po, naka-indicate po doon yung mga requirements. Parang checklist nyo na rin yun eh. And then for the visually impaired, ayan, yung mga kasama ni kapatid na Daryl, pwede pong submark. No? Yung left and right thumb mark. Pero para sure na lang, lahat kayo, yung form na yan, tatammarkan nyo na rin. Pag pupunta kayo sa abogado, sabihin sa staff nung abogado na itammark nyo na rin. Para walang sabit, no? Kasi baka mamaya, walang tammark yan, kaya i-reject ng DOH. Mahirap na kayong hagilapin ng ganun pag na-submit nyo na yun, di ba? So, emphasize ko na lang po, huwag nyo kalimutan, kahit na kayo ay cited, no? Tammark nyo na rin. Pero kung kayo visually impaired at wala kayong alam, yung hindi nyo ginagamit yung signature, you just use your thumb for the signing, pwede na po yun. Acceptable na yun sa DOS. Just make sure na lagyan nyo lang po doon sa upper right corner indication na visually impaired. Ulitin ko pagka visually impaired, lagyan nyo na po ng note doon sa inyong application form, sa pinakataas nun, kahit na sulat, ballpen lang, or sulat na lapis o ganon, visually impaired applicant. Malinaw na yon? Ayan. Yes, Barbie. Sir, ilang piraso po yung application form na dadalhin? Mamaya po, pag-usap, nasa tayo, sa submission po na requirements, banggitin ko na lang tapusin ko lang muna to. Okay. So, there you are. Ayan. Kalimutan na ni Sir Eugenio. Ito pala yung front side, no? Yung front side ng inyong application form, ito yung mga medyo malabo sa inyo, no? Anyway, may part po dito yung tinatanong about the institution. Yung institution, ko na lang sa inyo, i-send ko na lang sa GC. Pagka tinanong po yung institution, indicate nyo po Handspring Wellness and Spa Academy. OPC. No? Huwag po yung AUSA, Huwag po yung HIMAS AUSA. Kasi ang ating official name ngayon under sa OPC is Handspring Wellness and Spa Academy. I-send ko yun sa GC para maano nyo. And then, ang inyo pong application status is massage therapist. Meron pong part po yan eh. Maliit lang po yung Ayan.
Anyway, basta yun po ang ano, the other details for complying this form is send ko na lang sa GC. Ayan. Yung dito sa bandang ito, ano na ha, bugano na pong pipirma po dito. Pero tandaan nyo po, yung inyo pong portion po rito, wherein after your name, ito, sa likuran yun. This is the second part. Ayan, dito po. Ito yung sinasabi ko kanina, magtatammark po kayo. And, nandali. Maliit kasi malilinggit ito nandito eh. Wherein you have to sign your name. Ayan, ito yung sinasabi ko pala kanina. Yung pangalan nyo, and then ang designation, ang ilalagay nyo po dyan ay massage therapist. And then here you sign in your, you put in your name and signature. Complete name and signature. Ayan. And then dito pa lang po, ilagay nyo na po yung inyong isang kopya po ng inyong passport photo. Passport photo po yan. So, yung hiningi nilang 4 plus ito, magiging 5 po yung inyong passport photo. Ano ba nangyari? Ba't na NBN ako? Ayan po. So, yan po ha. Ito po tandaan po nyo when it comes to your application form sa DOH. Ayan. Next. Picture. Ayan. Okay. Ayan. Tinabunan natin yung mata ng tao kasi wala akong paalam na ano. Hindi. Para hindi tayo maano ng data privacy. Okay. So, 4 pieces of passport size. Pag sinabing passport size photo, hindi po 2x2 at hindi din po 1x1. Huwag kayong magsasubmit ng 2x2 tsaka 1x1 kasi ang linaw-linaw po, malinaw pa po sa sikat ng araw. Ito po ay passport size photo. 4 po yan na isasubmit nyo. Yung background must be white, any color, basta white. And then, mayroon po siyang name tag. Ayan, sa ilalim na ito, ilagay nyo po yung complete name. Okay, huwag nyo pong kaligtaan po yan. And, para po hindi po, kasi pag, yung iba kasi ginagawa po, nilalagayan lang po sa paperclip. Ayan, kagagano ng document. Mamaya pagdating ng Diyos kagagano, nalaglag yung papel. Congratulations. No? Oo. Pero at least kung may pangalan, ma-retrieve ba yon? But the pointer is, baka mamaya sa dami ng documents, alam niyo sa DOS kasi, ganun kadami ng mga application form, baka mawaglit yan, hindi ka nakapag-exam kasi due to lacking documents. Paki-mute po. May maingay po. Okay, ilagay niyo po sa malit po na envelope o kung wala naman po, make do with a paper, lagyan niyo po ng ng tawag noon, itupi-tupi niyo lang po and staple niyo na maigi para hindi po malaglag. Ayun po. The next one is, yan. Kailangan nyo po ng certification from an accredited training institution. So kami na pong bahala po na ito. No? So this is how it appears. No? Ito po yung sample po ng inyo pong certificate of completion. Okay, naka-indicate po yung 60 hours of training, 60 hours of practical massage. So yun po yung hahanapin po ng DOH. At of course, kailangan nyo po ng endorsement. Kasi yung iba, pagka nakakuha na po ng certificate of completion, excited na, dumidiretso na agad sa DOH. Pag wala ka endorsement coming from us, hindi rin kayo papansinin doon. No, kaya kailangan nyo po ng endorsement coming from us. That's why, what we do, if you notice kanina, pwede naman kayo ang mag-submit. Kaso lang, yun ang sinasabi natin. Kung may mga tanong, di ba? Kung may mga tanong, minsan, yan nga, pagka walang pwede mag-explain sa kanila kung ano yung mga discrepancy ng kaunti, nare-reject, no? Hindi mo ang malungkot kasi diyan, minsan too late na malaman kasi pag hindi na-publish yung pangalan nyo doon sa list of examinees, that means may problema yung document. Ganun lang po 'yon.
And the DOH doesn't have the capacity or the manpower to call you back, no? Tatawagan kayo na, Miss Tampulano, may problema yung document mo, ganun. Or not even the institution. Hindi kami hindi kami tatawagan ng DOH. Basta for as long as hindi complete, yun na yun, malinaw naman yun sa kanilang guidelines eh. Pag hindi complete, reject na agad. Kaya it really pays, number one, for OUSA to check your documents. Number two, for somebody to be in Manila to submit personally and then to wait for a while for some for some some advice from the committee kung may mga discrepancies, no? Kaya nung last examination, I have to spend almost a week sa isang hotel malapit sa DOH kasi malayo yung tirahan ko eh. I'm staying in Marikina, nandun yung AUSA Marikina satellite office natin. So it's too far. Kaya pagka mayroon silang concern, yun nga, sabi ko, kailangan kong magstay near the DOH. I have to sacrifice for the hotel. Kasi para pagka may problema, antimano, tatawirin ko lang sa kalsada, nandun ako sa DOH. No? At ma-explain ko kung ano mga problema. Or kung may mga kunting lang, pwede ko nang ako na lang magsusulat based doon sa inyong information. Kasi minsan may nakakaligtaan talaga ng mga data or things like those. So nagagawa ng paraan. Kaya that explains why is it na it's a little expensive, no? Kasi collective yung kaibigan natin, no? And then they just bring it there sa DOS. Ang problema kasi, pag sinong pinadala mo, there are times hindi nila ma-explain. So yun kawawa ang mga estudyante. Kawawa kayo, di ba? Kasi pag sinabi ng wala to or wala, tahimik lang sila tapos i-segregate lang nila kasi may kulang. Yung ganun. Unlike kung pag ako ang tumanggap at nakita ko hindi wala yung pangalan nyo, pwede kong tanungin si committee, no? Ma'am, bakit po wala yung pangalan po ni ganito? Tapos sa kanila ilalabas yung document. Sir Benji, kasi may kulang may ganito, may ganyan. No? Ma-explain ko. Pag na-explain, ganun ba? O sige. Or tatawagan ko kayo. No? And I will ask you to explain. And then pagka justified naman yung yung may mga kuting glitches na sinasabi na kukonsider. Ayan. Okay ba 'yon? Okay ba 'yon? Ako mismo ang aasikaso ng mga documents nyo. Okay, sir. No? Thank you. Oo. Yes po, Kasi sir. sayang 'Di ba? Gumastos na kayo ng malaki tapos nagkaroon lang ng konting kasi hindi mo maiwasan minsan may mga gap talaga sa mga submission. So, kapag nandun ako nakatutok ako sa mga papel nyo, hindi ako aalis hanggat hindi ko na-check na lahat na nag-submit okay yung paper. Unless kung talagang kulang ng diploma, kulang kayo ng birth certificate, wala na, hindi ko na magagawan yan. Kahit na tatakbo pa ako dun sa recto. Hindi. Hindi ako tatakbo sa baka sabihin nyo pwedeng tumakbo sa recto. Anyway, yan, walang ganon. Walang recto-recto dito. Yan, kailangan intact at saka legit yung mga documents nyo. Okay, next. Yan, additional na palaala. Yan. Pag once na intact na po, kompleto ng documents nyo, no? And then you feel already na hindi lang feel, kundi hindi complied na rin kayo sa mga payments. Tandaan nyo pong payment po ang pinaka dyan sa AUSA, ha? Pag kulang yung payment, hindi pwede. At this time, hindi na ako tatanggap ng promissory note. Kasi submission na yan Pagka nagkaroon na kayo, na-submit na yon, naging LMT na kayo, mahirap na humabol. Mahirap ko na, hindi ko na kasi mapipigilin DOH. Sasabihin ko sa DOH, Sir, wag nyo i-release yung document kasi hindi pa bayad Yung gano'n. Wala. Kaya kailangan ngayon pa lang pag-ipunan nyo na. Kung gusto nyo ba talaga lahat po ng financial requirement, iayusin nyo na agad, ng maaga. Okay. So once you have completed already, and by the way, later magpapadala ako ng checklist na ipiprint nyo, tapos sa kayo na lang mag-check, no? Kung kompleto yung document, check nyo na yon para mabilis kong tsaka i-organize ninyo accordingly yung mga documents, no?
based doon sa papadala natin ng checklist. Okay? So magtulungan na tayo para madali kong hanapin, madali kong ma-check. Okay, once you're done with that, yan, maghahanda kayo ng dalawang plastic transparent. Ayan, dalawa yan, hindi yan mag-isa. Isang plastic na envelope, plastic envelope yung transparent ha, hindi yung may yung color black, hindi ko na makita yung laman nun. So yung plastic na transparent na envelope, long, huwag yung short kasi baka hindi magkasya. No? Nandun nakalagay po yung lahat ng original at lahat po na naka-CTC na document. Which means, ito po ay para pang DOH. Yung pangalawa na plastic document o plastic transparent envelope, ito naman para sa file ng AUSA. So, ibig sabihin nun, pwede na po tatanggapin namin yung mga photocopies. Photocopies of this one, of the for DOH. Okay? Ayan po. And then, by the way, ilalagay nyo po pala sa sa envelope. Ito yung nakikita yung image na to. Ganito po yung arrangement po niyan. Last name, first name sa tab, no? Tabbing portion po ng brown o ng long envelope, and then nakasalaksak na po yung mga documents. Oo. Sige. Sandali po. Pumasok sa isip ko eh. Pwede na po isa lang pala na plastic at nakalagay po yung dalawa. I stand corrected. Huwag nyo na pong gawing dalawa kasi dumadami po yung mga nakapile up yung mga plastic envelope hindi na magamit. Kasi pagdating ng DOH, ang ibibigay ko sa kanila, nakahiwalay na yon, nakapulumpon bang tawag noon? Lahat po ng mga documents pero hindi ko na nilalagay sa plastic envelope kasi mahirapan sila mag-sort, no? So, ulitin ko na lang, iisang plastic envelope, do away with the second one, pero ang content ng 4 AUSA, isilid nyo na lang sa isang plastic envelope. Ganyan. Dito po ha. So, sa isang plastic envelope, dalawa na po yon. Isang for DOH at isang para sa AUSA. Yung sa AUSA, photocopy. Yung sa DOH, original or CTC copy. Malinaw po. Tapos ganito po yung ayos ha. Ayan. Sana masumunod naman kayo. Yung iba kasi, ewan ko, hindi ko maintindihan, no? Kasi paulit-ulit na sinasabi. Minsan kasi walang mga ganito, hindi finifill upan yung ating checklist, mga things like that, no? So, ayan. Pwede naman naming tiisin, pero parang awa nyo na. Sumunod naman kayo. Kasi pagka nagka-problema kayo lalo sa DOH, minsan hindi ko na kayo masasalo, no? Lalo na kung paulit-ulit na nating binibigyan ito ng ano. Yes, Barbie. Sir, kami po gagawa ng checklist. Ito po. Hindi po, isi-send ko po sa GC, download nyo na lang. Sige po. Thank you, Para sir. hindi para uniform lang yung checklist, no? So you have two checklists sa one checklist that Sir, I've may told tanong you. ako. Colleen, sandali lang. Tapusin ko lang Sige muna po. yung kay Emmy. Dalawang checklist. Yung isang checklist para sa oral practical exam na gagawin nyo para sa practical exam at isang checklist para sa DOH examination. 4 requirements. Yun po yung gagawin nyo. Kasi guide yan eh. Yan yung inyong guide. Malalaman ninyo. Kung doon pa lang, baka may kulang. Alam nyo na agad. No? Mahirap kasi minsan imagine nyo, ano bang kulang? Kompleto na kaya ako? Mahirap yon, no? Mahirap yon. Kaya dapat meron kayong checklist. Okay, go ahead, Colleen. Colleen. Sir, ano ang mga requirements ba namin ipapa-LBC namin sa'yo or imi-meet ka po namin sa Manila? I-LBC nyo po, ma'am. Kasi kung sa Manila na, baka too late na. Kung may problema yung document nyo, mahirap na maghabulan sa Manila eh. Padala nyo sa akin, padala nyo sa akin, sa Jensen, para dito pala ma-check ko na. Then, if I would notice some discrepancy, kasi, di ba, April 1 to 30 eh. So, I will be in Manila probably, Lord willing, mga second week of April. Mga ganon, thereabouts. So, habang maaga pa, pero kung, kunwari, late dumating documents nyo, kung nasa Manila, pwede nyo na iabot sa akin, no? Kaya lang, huwag nyo akong sisihin. Pagka may problema at kailangan ng time, no? Kasi kailangan po ibalik nyo sa school, things like those, yun, minsan naiipit.
Kasi hindi na ihahabol. Pag dumating, minsan nga dumating sa akin late na masyado, hindi ko na maisama sa DOH. Yung ganun. Sir, pwede po bang i-LBC yung address mo sa Manila? Yung mga taga Wag, rito wag. po. Wag sa Manila. Wag sa Manila, parang awan nyo na. Satellite office natin yun, walang ano doon, unless kung nandun po ako. No? Wala pong tumatao po doon kasi ang base natin is nasa Jensan. Unless kung nasa Manila na ako. Kung nasa Manila naman ako, ito lang po. Kung nasa Manila ako and I happen to stay in a hotel near DOH, doon nyo po ipo-forward sa akin. Kasi ang layo po kasi ng Marikina eh. No? Doon ako magstay ng Marikina tapos nasa DOH yung ano, ang layo ng biyahe. Alam niyo naman sa Manila, nakakatakot yung traffic, di ba? So, I'd rather sacrifice a few pesos, 100 pesos para lang maano, pero yun nga, once I give the address saan nyo dadalhin, or iba naman hinahand over sa akin, no? Where I'm staying, abot na lang sa akin kung merong kulang. Pero wag kayong magsasubmit sa akin na yung talagang buo doon kasi habang nasa Jensen pa lang ako, gagawa na ako ng roster of examinees for recommendation, for endorsement. No, malalaman ko na agad eh. Pagka nasa akin na, lalagay ko na agad doon sa roster of for endorsement. Gagawa ako master list. Address ko sa DOH. Here are the following examinees for batch December June 2025, ganun. So dito pala mai-prepare ko na yung endorsement letter. Unless if in case na may problema, madidelay, then you communicate with me. At least alam ko na, no? Ilalagay ko ng pangalan mo pending the submission or the completion of the requirements. Ganun po yung gawin natin, ha? Oo. Ma-adjust ko naman yun eh. Basta ang akin lamang is at least malaman ko talaga na ano na kayo, no? On process na inyong mga documents. Nasagot ko yung Colleen? Yes, sir. Okay. Sige po. May tanong dito. Anong size po nitong folder? Una. Sir, lahat po ba ng documents are naka-CTC? Tunet, ang sabi natin kanina, ang naka-CTC diploma. Okay? Kung transcript of Kanina po records... yun, sir. Ha? Kanina pa po yun, sir. Before ang additional requirement. Okay. May tanong din, anong Sir, size may po ng folder? Ano yung Tunet? Sir, sir, para ma-hand over ko po yung mga documents. Choppy ka, hindi ko masyado naintindihan. Ano yung sinasabi mo? Sir, saan ka po sa Jensen, sir, para ma-over ko po yung mga required. I-send ko sa GC later, ha? Yung mga details na ganun. Sige po, salamat, sir. Okay. Ano pong size ng folder at plastic envelope? Tulad sinabi natin kanina, ang folder is yung brown envelope, ang envelope natin, pati folder na rin, is naka-long. Lahat po yan. Yung plastic envelope long, yung folder long. Yung ganito po yung nakikita nyo po. Okay. Ayun, sumagot na pala si Tonet, long daw. Actual po ba ang mag-take na exam sa DOH? Yes. Walang exam ng DOH na online. Lahat ng exam ng DOH is face to face. No, hindi lang actual, face to face yung lahat ng exam. And then mention ko na rin, if you're in Manila, in Luzon, Manila yung exam center. Pag if you're in Visayas, generally Cebu. Pagka Mindanao naman, Davao. Pero kung marami ang mag-exam sa isang area like Jensen last year, the other year pala, dito ginawa yung exam. Kasi mas marami yung examine coming from Jensen. Things like those. Okay, tuloy tayo sa requirements. Ayan. So, isa na lang po para makatipid po kayo. Isa na lang po na plastic envelope, pero plastic na transparent envelope, and then nakalagay po yung dalawang envelope, one for DOH and one for AUSA. Ayan, baguhin ko na lang to later. Yan, here's the deadline for AUSA Jensen. Okay, to give me time to sort your documents, kasi po, umabot po kayo ng 50 sa ngayon, no? Almost 50 plus.
So madami-dami din po kayo. Kaya po ang deadline for submission, ipadala po ninyo, hindi ko po na flash dito, no. Yung address later ano ko na lang sa GC. March 31 on or March 31, kumpleto yung requirements ninyo and then you forward it here sa aking location sa Jensen. Kapag alanganin po kayo, kunwari, papadala nyo na po ng March 31 itself, gawin nyo po, iparush nyo po ha sa LBC para antimano the following day matatanggap ko. Ito nga pala. Ay, nako, Mr. Eugenio. Okay, dito po yung address natin. Hausa Jensen or Hausa Jensen. Alam naman nila po yon. Care of Benjamin Eugenio Jr. Yan po yung aking complete name. Number 10, Rosa Street, Barangay City Heights, General Santos City. Yan. Huwag niyo pong kaligtaan po ang Barangay City Heights kasi po dalawa po ang number 10 Rosa Street ng Jensen. Yung isa po nasa Palengke. Pagka nilagay nyo lang po ng 10 Rosa Street, makakarating po ng Jensen, kaya lang baka sa Palengke babagsak. Kaya dapat nakalagay po Barangay City Heights. Ayan. Ay, naku, nakalimutan. Tuloy tayo. Gentle reminders, mahalaga po to. Okay, carefully follow all instructions, particularly those coming from DOH. And itong wag na wag yung gagawin. No? Kasi yung iba, for convenience, yan, nandadaya sa mga documents. No? Yan. Alam nyo na yon, no? Pagka hindi kayo nagsabi ng totoo sa mga documents nyo, dinaya nyo po yung documents na yan, kahit na may LMT na kayo, once it is found out at may complaint, pwede kayong tanggalan ng lisensya. Ganun na po kasimple po yon. Kaya wag na wag kayo mandaraya sa inyo pong documents. Yan. When it comes to the exam results and COR, ang inyo pong kukulitin ay ang Health Facility Services and Regulatory Bureau, particularly ang Committee of Examiners for Massage Therapy, kasi sila po ang may kinalaman dito. Ang AUSA kasi, ang any institution for that matter, hanggang ang aming control lang hanggang pag-submit, no? Hanggang doon lang kami. After that, DOH na po. Wala na po kaming control. Hindi katulad nung araw, may access pa kami sa mga information. Pero ngayon wala na po. It's either when you submit the documents and then malalaman yung result through the website ng DOH, yung Health Facility Services Regulatory Bureau. Lahat na po yon hanggang sa o-taking, sila na po ang magko-communicate sa inyo. Even when you get your license. You don't get your license from DOH Manila, but you get your license doon sa DOH Regional Office na kung saan kayo, saan yung address na ginamit nyo. By the way, gusto ko lang pong banggitin, some of you who are right now in Mindanao but would like to take the exam in Manila, kapag ganun po, ang gagamitin yung address sa inyo pong application form, dapat Manila address. Yun po. Kasi po pagka anong address ginamit ninyo, doon kayo babagsak sa region na kung saan kayo ay i-assign ng DOH. No? So, nangyari po yan last exam, sa aking younger sister na si Dr. Weng, kumuha siya ng LMT, kaso lang may emergency kami dahil gusto niya umuwi ng Mindanao at nagkataon at the time of the submission ng documents, ang ginamit na address sa Jensen. Pero yung kanyang application form, Bacolod. Kaya inassign siya ng Bohol kasi at that time yung exam sa Bohol. So, medyo pahirapan yun kasi pakiusapan yun hanggang sa dumating yung friendship ko sa committee, si Attorney Flores. Ayun, sinabi ko sa kanya, Attorney, may problema ko, yung kapatid ko, ganito, ganyan. Pero yung in charge, hindi papayag. Sir, hindi pa pwede. Kasi yung examination sheet niya, nandoon na sa Bohol. Wala po sa Davao. Ganon. Kaya, it pays na may mga friendship pa rin tayo sa DOH. Committee member.
Kaya, ayun, yung sinabi ko kay Attorney Flores, sabi niya, sige, ako nang bahala. Okay na yan. Yung ganun. Pero, for you, in your case ha, wag na, kasi ang warning sa akin, sir, sana hindi na po ito maulit. Kasi kung anong address ginamit ng estudyante nyo, doon lang po sila pwedeng i-allow mag-exam. Kaya, if you plan to take your exam in Manila, as early as now, ang gamitin yung mga yung address application form, Manila na po. Although yung mga requirements na yan, probably dito nyo rin po kinumply. Ganun po. Yes, Barbie, you're raising your hand. Sir, for example, sa akin po, from Luzon ako, Pangasinan. Opo. Manila pa rin ang gagamitin kong address kung gusto kong doon po mag-exam. Ay, hindi po. I'm only referring to Mindanao people. Sa Luzon po, automatic naman po sa DOH Manila kayo mag-exam eh. So, for Luzon, address nyo po sa Pangasinan, yun kung gamitin nyo. Okay, sir. Noted po yan. Thank you po. Kailan ko sinabi kanina kung for people like Visayas and Mindanao kasi 'di ba doon nila i-assign eh kung ano address ginamit mo doon kanila i-assign mag-exam. So pagka inassign ka sa Bohol wala yung pangalan mo sa Bohol di hindi ka makapag-exam. Ano ba? Hindi. Ang pangalan mo na sa Bohol tapos sa Davao ka mag-exam, hindi ka makapag-exam kasi wala yung pangalan mo sa Davao because your name is listed sa Bohol. Ganun po. Okay. Wala na po, tuloy na po tayo. I think I have last 2 slides here. Ayan, wala na pala, no? So, ayun lang po yung ating paalaala. The deadline is okay already. Okay, so do you have any question or clarification before I let you go? It's almost, what time is it now? Ay, 1:00 na po. Okay. Any clarification? Sir? Yes, go ahead. Sir, regarding dun sa envelope, kasi yung tinype nyo po envelope, pero yung sa picture folder, ano po ba ang Plastic envelope po, ma'am. Christine, plastic envelope po yung, dalawa po yon. Plastic envelope na transparent. Di ba nakita mo sa picture? Opo. And then yung sa loob ng transparent na picture, nandun po yung envelope. Envelope ba? Hindi envelope, yung folder. Folder. Oh, sir, Oo. yun po ang kinarify ko lang. Hindi. Sorry. Hindi po envelope, folder. Folder. Okay, sir. So, Folder po, ipapasen folder. po namin yun lahat or just make it loose? Lagyan niyo po, number 1 kasi, di ba, pag nagbigay ako ng checklist, yung checklist yun dapat ganung order po ang pag-file ng docs. Kasi sa checklist, number 1, application form. Ganun yun eh. And then the diploma, mga ganun, sunod-sunod na po yun. Yun po yung susundin niyo pong, sundin po ninyo na order ng submission. Based on sa checklist, no? Dapat ganun. Okay, sir, thank you. Pero wag lang hindi po bubutasan, hindi po ifa-fasten. Wag na po. Wag na po. Clear, sir. Thank No you. need to fasten. Kasi para madali nilang, kasi kung babaguhin ng DOH yung arrangement, hindi na sila maubos yung oras ng katatanggal ng fastener. Okay, sir. Thank you. Ano lang po, paperclip will do. Paperclip will do. Except lang yung sinabi ko kanina, yung picture dapat naka-staple yon doon sa folder or doon sa application form. Kasi ang kinakatakot ko, pagka nawala yon, disqualified na kayo. No? Kasi sa dami ng documents kasi minsan panalaglag yung papel, yung picture na yon, di nila makita. Minsan tatama rin na sila maghanap sa dami ng papel eh. Ay itatabi nila yung papel nyo. For all you know, nandun lang pala sa ilalim. Yung ganun. So mas maigi, like for this, for example, nandito po yung application form ninyo, i-staple nyo po yung picture dito na po. Ganun nyo po. Para hindi po talaga mawawala. No? Hindi po mawawala. Yes, Barbie. Sir, one more question po. Yung sa Certificate of Good Moral, ano na po yung i-indicate as purpose po? The purpose is for DOH licensure examination. Ganon din po, katulad ng medical. Okay, sir. Copy po. Thank you. Dapat naka-indicate lang po for DOH massage licensure examination. Ayun po. May karagdagang tanong pa? Okay na po tayo? Are we good? Barbie, okay na tayo, no? Wala ka na Sir. babakuna. Thank you so much.
Okay. Sige po. So kung wala nang tanong, I think that's all for today. And I would like to inform you to be ready for your long exam tomorrow. Long exam ba? Long exam, long quiz. Anong gusto niyo? Long quiz o long ano? Oh, 50 items pa lang siguro. Oh yeah, 50 items. 50 items from sa module 3. Yung bibigay ko bukas. And then yung graded, hindi pa ito graded. Yung graded ninyo will be on anatomy and physiology. And by the way, para dun sa mga sa mga books nyo, yung books kasi dumating na. So, anytime, bakit sino to nagda-down na to? Naka-down yung kamay. Oh. Dumating na po. So, inaayos na po namin, no? Transmittal po ng mga books. For those who are in Jensen, PM nyo po ako para ma-ready ko po. In case that you come over to pick up the books, pakiano nyo po sa akin, PM nyo po ako kasi minsan po ako ay inaatasan ng aking ina na mag-drive. Alam nyo naman, ako yung family driver sa pamilya. Baka wala ako at that time na kailangan po nyo ako. So, PM po kayo before you come over para ma-ready ko po yung mga documents. Cute naman tong sign down, naka-thumbs down sign. Okay. One last question before I go. Do you have any clarification? John Rick, may tanong ka ba? John Rick? Wala naman. Okay na tayo. Are we good? Oh, sige. Ready po kayo? Yeah. For tomorrow, for your long quiz, I'll give you a long quiz tomorrow. Okay? Sige po. God bless and see you tomorrow. Please start working on your documents. Kung may mga problema po doon sa inyong mga tuition, isettle nyo po na maaga para hindi na po kayo mabibigatan. No? Yan. Okay, bye for now. God bless. Arigato. Bye, sir. Thank you so much for today. Thank you, sir. Likewise. Thank you po. Bye, sir. Bye. Arigato. Arigato gozaimasu. Hi. Arigato gozaimasu.